Hello guys! Welcome po sa aming channel, Rick and She. Ako po pala si Sheila. So, for today's vlog po ay pag-uusapan natin ang isa na namang immigration pathway papunta dito sa Canada. So, ang tawag po dito ay Provincial Nominee Program. So, kung gusto mong tumira dito sa Canada sa isang specific na province or territory, so itong video na to ay para sa'yo, no? At saka kung interesado ka, please keep watching po. So, ano nga ba yung PNP na tinatawag, no? Yung Provincial Nominee Program. So, isa siyang immigration pathway kung saan yung mga provinces at saka territories dito sa Canada is magno-nominate sila ng mga tao na gusto nilang manirahan o kaya magtrabaho dun sa lugar nila. So, ibig sabihin, kapag mayroon kang specific na target na province or territory, example, Alberta, Manitoba, o kaya Saskatchewan, so pwede kang mag-apply sa kanila directly through PNP. Paano ba mag-apply? So, there are two ways para mag-apply ng PNP dito sa Canada. So, yung una is paper-based. So, direct to the province ka na mag-a-apply. And then, yung second naman is yung through express entry aligned. So, ibig sabihin, kapag may express entry profile ka na, pwede mo rin gamitin yon para mag-apply ng PNP dito sa Canada. Let's break it down muna isa-isa kung ano-ano yung mga yun. Option 1 is paper-based. So, direct application. So, ibig sabihin, ang gagawin mo is, mag-a-apply ka na directly doon sa province na gusto mong puntahan. So, example, gusto mong pumunta sa Saskatchewan. So, ang gagawin mo, pupunta ka sa website ng Saskatchewan PNP and then, check mo kung eligible kang mag-apply. So, yun guys, no, na-check yun na kung eligible kayo and then, nakapasa kayo. No? So, after nun, magpapasa na kayo ng inyong application sa Saskatchewan PNP and then pag napili kayo ng province, bibigyan nila kayo ng tinatawag na nomination certificate. So, yung nomination certificate na yon is, ibig sabihin, pwede na kayong mag-apply ng permanent residency dun sa province na yon. And then, pag nakakuha na kayo ng nomination, bigyan na kayo ng nomination certificate, so, tsaka pa lang kayo pwedeng mag-apply ng permanent residency sa IRCC. Ang downside lang guys is medyo mas matagal tong application na to kaysa sa express entry. Pero halimbawa, wala naman kayo doon sa tinatawag na express entry pool, so mas mabilis yung process nyo. So, option 2 guys is express entry na PNP. So, example, meron ka ng express entry profile, ano? So, pwede ka rin nilang i-nominate through that system. And then, ang mangyayari is, magiging enhanced PNP na yung application mo. Yan. So, once na ma-nominate ka under ng express entry PNP, bibigyan ka nila ng 600 points. So, napakalaking points doon, no? Kasi, ang express entry is based sa points. So, kapag na-nominate ka nila, bibigyan ka nila ng 600 points. So, napakalaki na yung chance po para makatanggap ka ng ITA or tinatawag na Invitation to Apply for Permanent Residency. So, okay na, no? Nakapili ka na kung anong option ang gusto mo. Option 1 ba or option 2 sa pag-a-apply ng Provincial Nominee Program. So, ang gagawin mo naman is mag-gather ka na ng requirements. So, usually, iba-iba kasi ang mga requirements kada provinces. Pero, ang kailangan mo, general, is work experience na in demand sa province na yon. So, halimbawa, sa Saskatchewan, no, ang in demand is healthcare. So, kailangan meron kang 1 year experience or more sa field na yon ng healthcare. So, susunod naman is education. So, syempre, kung ano bang equivalent ng education mo sa Pilipinas, dito sa Canada. So, pangatlo is language test. So, yung tinatawag nila na IELTS o yung CELPIP, so, kailangan kumuha ka rin nun. Kasi isa rin yun sa mga requirements. And then, pang-apat is proof of funds. So, meron talagang kailangan na budget kayo para dito kasi hahanapin nila yon. And then, pang-lima is yung job offer. So, depende yung kung anong stream yung na-applyan nyo. So, mas maganda may job offer na kayo. Yan. So, meron na kayo lahat nun. Pero, check nyo pa rin lagi yung website ng province na applyan nyo para updated kayo sa mga requirements nila kung may nagbago ba or may nadagdag.
So, tip lang guys, no, sa pag-a-apply nyo ng Provincial Nominee Program. So, una muna, mag-research muna kayo kung in-demand yung work nyo sa mga province na nandito sa Canada. So, example, nagtatrabaho kayo sa healthcare sa Pilipinas, no, and gusto nyo pumunta ng Saskatchewan, so, i-search nyo muna sa website ng Saskatchewan kung in-demand ba yung healthcare workers doon. Para sure na madali lang kayong makapag-apply kasi nga in demand, hindi ba? Kasi kung hindi in demand doon is magkakaproblema kayo. Either matatagalan ng application nyo or hindi kayo ma-accept. So make sure na nakapag-search kayong mabuti para sa province na yun. Pangalawa naman guys is i-check nyo muna kung open yung PNP stream nila kasi minsan naka-close sa ibang province, minsan naman naka-open sa ibang province. So kailangan nyo talagang mag-research or pumunta sa website ng province na gusto nyong applyan ng PNP para makasigurado kayo, di ba? So, pangatlong tip naman is, kung nag-apply kayo under na express entry ng Provincial Nominee Program, no, under na express entry, make sure na in-update nyo yung profile nyo regularly para makita nyo yung mga updates about dun sa application nyo. Yung last tip ko is, be patient. So, minsan kasi matagal yung processing time ng Provincial Nominee Program, no? So, kailangan lang natin maging mas pasensyoso. Yun. So, kung para sa'yo talaga, diba? So, be patient lang, update regularly ng inyong profile, and then, makakatanggap din kayo ng good news. Yun nga guys, no, lastly is disclaimer lang po, no, hindi po ako isang professional immigration consultant. So, ito po mga information na to ay based po sa official resources at sa aking personal research. Kaya kung gusto niyo po ng mga detailed information, pwede po kayong pumunta dun sa website ng province na gusto niyo applyan or di po kaya sa IRCC website. So, ilalagay ko na lang po yung link dun sa aming description para sa IRCC website and pwede niyo pong i-check on your own. Pero kung gusto niyo po ng more videos about sa express entry or Canada immigration, comment nyo lang po down below. And don't forget to subscribe po. So, maraming salamat po sa panonood nyo, no? So, sana po nakatulong tong video na to sa ating mga kababayan na gustong mag-immigrate dito sa Canada through PNP or Provincial Nominee Program. And please po, pa-like po, pa-share, pa-comment, and pa-subscribe po ulit para updated po kayo sa mga videos po namin about life here in Canada or mga immigration tips po. So, salamat po for watching. See you again next time. Bye-bye po. God bless.